Despite sa cost of living dito sa Canada na sobrang taas, lahat ng mga bilihin, lahat ng magastusin, lahat ng mga bills. Bakit kaya marami pa rin gustong pumunta dito sa Canada? Hello guys, welcome sa aking channel. Si Mimi po ito. So sa mga nag-message sa akin kung paano maka-apply dito sa Canada, sorry guys, hindi ko kayo ma-replyan ng maayos kasi hindi naman ako immigration consultant. Mabuti pa siguro guys yung immigration consultant talaga yung tatanungin natin. Alam naman natin na mga Pilipino ay mahilig talaga makipagsapalaran, di ba? So, kinakaya ang lahat para makapunta dito sa Canada, gagawin ng lahat, bebenta lahat ng ari-arian, kung anong pathway na lang ang pwede nilang ginagawa para makapunta lang dito sa Canada. Yung iba gusto na lang mag-asawa ng Canadians. Parang real talk tayo na makapag-asawa para kumuha ng permanent residency. So yun, importante talaga dito maging permanent resident. Sa mga nagtatanong dito sa workplace ko kasi, sa company na pinagtatrabahuan ko, sa magtatanong kung pwedeng mag-apply dito, alam ko lang yung kinukuha lang nila yung permanent resident na o hindi kaya Canadian citizen. Kung dream mo talaga na pumunta dito sa Canada, ano ba yung goal mo, anong plan mo? So, ano bang ini-expect mo sa iyong buhay? So, siguro marami na kayong mga videos na papanood na maganda yung healthcare dito, maganda yung education, free education mula elementary hanggang senior high school. So, pag college na o university, yun na talaga ang pinalibre. Ito yung isang bagay na nagustuhan ko dito sa Canada, yung ganda yung healthcare nila, yung pagpa-check up mo, pagpa-hospital, libre yan. Pero may mga ibang bagay naman na hindi siya libre. Ito lang masasabi ko guys, ito real talk to . Kung maganda ng sahod mo sa Pilipinas, halimbawa 80 to 100,000 per month, naku guys, huwag ka nang mag-Canada. Dito, puro trabaho, kasi sayang oras eh. Per hour kasi ang bayad. Ako guys, pag malaki lang talaga ang sahod sa Pilipinas, hindi na talaga ako pupunta dito sa Canada magtatrabaho. Sobrang malungkot. Although na dito yung family ko, iba pa rin yung nasa bansang Pilipinas ka talaga. Mararanasan mo talaga ang lungkot. Diba ka? Dahil doon ang family natin, doon ang parents natin, mga kapatid. Pag magkasakit ka dito, wala ka talagang tatakbuhan. Dito kasi, bahay, trabaho lang talaga. Culture shock ka. Pag dumating ka dito, bahay, trabaho lang talaga, hindi ka makapagmarites sa kabilang bahay kasi busy din sila eh. Busy, kahit kababayan natin mga Pinoy dito, especially ibang lahi, wala yun silang time makipagchismisan sa labas. Doon sa atin sa Pilipinas, sobrang masaya. Kasi, my friend ako, anong piliin mo? Malulungkot ka pero marami kang pera o di kay masaya ka, kontento ka. So, nasa Pilipinas yan guys. Pero sabi niya, masaya ka nga dito sa Pilipinas pero wala ka namang pera. Kaya nga, maraming sa ating mga OFW, hindi lang dito sa Canada ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil nga sa ating gobyerno na sobrang liit talaga ng sahod. Siguro guys, kung malaki lang ang sahod, maraming sigurong mga kababayan natin, mga Pilipino na magstay na lang dyan sa Pilipinas. So sa Pilipinas kasi, kahit di ka mag-work, mabubuhay ka. Dito guys, hindi. Kasi may binabayaran kang bills, may binabayaran ka sa sasakyan, bahay, papadala ka pa sa Pilipinas. Sobrang mahirap. Dito sa Canada, pag mag-stop ka ng trabaho, magiging homeless ka talaga. Yan ang katotohanan dito. Kaya pag maganda ng buhay mo, kapag kontento ka na dyan, huwag ka nang pumunta dito. Sobrang magastos, malungkot. Ang kagandahan dito, 5 to 10 years, makikita mo naman ang pinaghirapan mo. Kung madiskarte ka lang, huwag ka puro gastos. Talaga guys, sa Canada, pag wala kang source of income, kasi tuloy-tuloy yung bills eh, hindi ka talaga makakasurvive. Sa Pilipinas, masakit na yung katawan mo sa kakatrabaho, hindi ka makakabili ng sasakyan o di kayo maka-invest ng bahay. So yan siguro ang pinagkaiba dito sa Canada. Kasi dito, kahit papano, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng sasakyan, kahit second hand lang. Siguro sa maliit lang ang sahod dyan sa Pilipinas, hindi ka talaga makabili ng sasakyan o di kay bahay. Nasa tao talaga yan kung paano i-manage ang finances dito kasi sobrang mahal lahat ng bilihin dito. So parang nagtatrabaho ka lang pambayad ng apartment, ng sasakyan, ng mortgage, groceries,
Parang wala kang work-life balance dito, guys. So kung gusto mo talagang mag-migrate dito sa Canada, tanungin mong sarili mo kasi hindi lang ito panandalian, hindi lang ito temporary. Kasi kung gusto mo talaga dito sa Canada, mag-forever ka na dito sa Canada, hindi rin maganda. Hindi rin maganda mag-retire dito. Kasi nakakalungkot pag tumanda ka dito, nasa nursing home ka pupulutin. Walang mag-aalaga sa'yo. So, hindi tulad yan sa Pilipinas na marami tayong kapamilya, marami tayong pamangkin, pinsan, o di kaya ating mga parents, daga sa atin. Dito kasi guys, puro lang trabaho, tsaka wala ka ng time mag-hangout. Doon sa Pilipinas, paglabas mo ng trabaho, mag-inuman pa, magsikahan pa. Yun ang kagandahan sa atin. Masaya. Kung okay ng sitwasyon mo sa Pilipinas, may negosyo ka, mataas ang sahod mo, kapiling mong pamilya mo, kontento ka na, huwag ka na diyang umalis, guys. Hindi worth kung bebenta mo lahat ng ari-arian mo dyan at saka pupunta dito sa Canada, tapos hindi mo alam kung anong magiging sitwasyon mo dito at naghihigpit na talaga sila ngayon. At saka kung low-level skilled worker ka, is not worth it talaga na pumunta pa dito. Kung matipid ka, makakaahon ka talaga sa kahirapan. So yan ang unang reason kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Canada. Dahil gusto nila gumanda ang kanilang buhay, which is totoo. Pero paghirapan mo muna, makikita mo 10, 15 years, magiging maganda talaga ang buhay mo. So dito kahit low wage earner ka, mataas ang sahod, makakaipon ka talaga, mabibili mo yung gusto mo, makakabahay ka, makasasakyan, at saka maibibigay mo yung pangailangan talaga ng family mo. Yung temptation lang dito is mangutang ka o di kaya mag-swipe ng credit card kasi nakakatempt talaga yan. Dito kasi guys, hindi mo naman masabing yayaman ka talaga. Kaso lang maganda lang tagang opportunities mo para sa family mo at sa mga anak mo. Kung gaganda talaga yung quality of life mo, mapapadalhan mo pa ng support yung family mo dyan sa Pilipinas. Worth it naman pumunta dito sa Canada, pero magsa-struggle ka talaga sa una. Apply ka as student, grabe, prepare ka talaga ng millions. Magre-research ka talaga kung anong province yung mura lang ang lahat ng bilihin, ang tax. Kasi dito sa Nova Scotia, 15% lahat ng mabilihin. Piliin natin yung province na affordable yung apartments. Big cities guys, totoo naman na sobrang mahal lahat doon, pati apartment, pati mga bahay, mortgage. Maganda din dito guys pag may business ka sa Canada kasi may pagkakunan ka ng extra income. Kami namang countries ang pwede mapuntahan liban dito sa Canada. Meron pa namang mga countries na magaganda, no? Kaya lang, ang magandang opportunity lang dito is madadala mo yung buong family mo. Permanent resident ka na. So yung ibang reason ng mga tao, no, gusto nila pumunta dito sa Canada para makaahon sa hirap, which is totoo. So tayo talaga mga Pinoy, hahanap talaga ng paraan, gagastos, para ma-achieve yung dream nila. Isa na yun ang papunta dito sa Canada. Isang reason na dito yung para makaahon talaga sa kahirapan. Ayaw na nila danasin yung hirap buong buhay nila. Dahil nga sa mataas talagang sahod dito sa Canada, marami ang gustong pumunta dito. Magandang quality of life dito. Makapapadala ka pa sa Pilipinas. Kahit papano mabibili mo yung mga gusto mo dito, mamahaling gamit, makasasakyan ka, makabili ng bahay, makasupport ka sa family mo sa Pilipinas at makapag-invest ka pa sa Pilipinas. Higit sa lahat, gaganda talaga ang buhay mo kung marunong ka lang umawak ng iyong finances. So maganda din dito guys, mag-upgrade ng pinag-aralan. Dahil nga, halimbawa mag-aaral ka ulit, tataas syempre yung sahod mo. International student, kung konti lang dala mong pera papunta dito, yun ang mas mahirap. Pero if you think naman sa long term, mas maganda talaga yung Canada para sa future ng mga anak. Kung wala kang bisyo, marunong ka magtipid, masipag ka, simple lang ang pamumuhay mo dito, aahon ka talaga sa kahirapan. Mostly ng mga kababayan natin dito, nagre-renta muna sila ng bahay, nagsisave para makabili ng bahay. Yung iba na sasakyan naman, mas maganda kumuha muna ng second hand na sasakyan. Di kaya isi-save talaga ng para sa sasakyan kasi sobrang magastos din guys ng sasakyan. Ito isa sa pinakamagastos sa lahat ng bills. Pero kung magsisave ka, second hand lang, meron kasing 10 to 15 or $20,000. Ito lang masasabi ko guys, masaya pa rin sa Pilipinas. Gusto ko pa rin umuwi sa Pilipinas. Dito, the more you earn, the more ang tax.
sobrang taas talaga ng tax. Marami kang income pero ang taas naman ng tax. Ito kasi guys, kapag may kakilala ka o may family ka dito, mas magandang manirahan mo na sa kanila para makapag-ipon. Kasi sobrang mahal ng rent ng apartment dito, sobrang mahal ng bahay. Pero kung kontento ka na sa buhay mo dyan sa Pilipinas, andyan ka na sa Pilipinas. Real talk yan guys. It's a choice naman kung anong gusto mo, diba, sa buhay mo. Go for it. Kung gusto mo talaga dito sa Canada, mag-research ka kung anong pathways ang gusto mo. Pero sa ngayon guys, sobrang mahigpit na talaga sila. Maraming mga taong gustong pumunta dito sa Canada, madadala mo yung family mo, makakasama mo sila at higit sa lahat, maka-acquire ka ng permanent resident at saka citizenship. So yun. So diba, may kasabihan tayo na in the end is not where you live. It is where you'll complain the least. So ika nga, start to build your own dreams. You will have a good life, no? There's no place like home. Uuwi pa rin ako sa Pilipinas. Yan lang guys, ang share ko. Thank you very much. Don't forget to subscribe sa aking channel. Bye! Ingat po tayo. God bless.